po sa bawat isa sa atin. Amen? Purihin ng Panginoon. Fourth quarter na po, ibig sabihin malapit nang matapos ang taon. But still, nandito pa rin ang bawat isa. Nagpapatuloy dahil lang po sa biyaya ng Diyos. Amen? Dahil lang sa biyaya ng Diyos, kung kaya po tayo nakakapagpuri. Kagaya po ng sinasabi sa Efeso 3:20, no? Sa Kanya o sa Diyos na pwedeng magkaloob sa atin ng higit pa, sabi niya, na maaari nating isipin o hilingin. Higit pa doon, pwede pong ipagkaloob ng ating Diyos sa Kanya, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari po sa atin. Nasa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Kung kaya nga po, wala po tayong dahilan na hindi magpuri sa Panginoon, di ba? Magbigay po kayo ng isang na hindi tayo pwedeng magpuri sa Panginoon. Di ba? Ang dami nating dahilan. Mauubos po yung daliri ng ating mga kamay at paa sa mga dahilan natin para magpuri sa Panginoon. Ngunit ang isa lamang po, ang katiyakan ng Diyos natin na hindi nagbabago sapagkat siya ay Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Palakpakan lang po natin ang ating Panginoon. Higit pa sa kaya ating iniisip at hinihiling, kaya po niyang gawin sa atin. Amen? Purihin po ang ating Diyos. Tayo pong lahat ay pumalakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord! Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus! Amen, Lord! Yes, Jesus!
Hallelujah. Patuloy po natin pasalamatan ng Diyos sa ating buhay. Lord. Ang Panginoon lang ang nagmahal sa'yo na walang kondisyon. O Jesus, sa pag-ibig mo, ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord, salamat po, Diyos. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Sinabi sa Revelation chapter 5 verse 11. Nakalimutan ko na ilagay dyan sa screen. Sabi doon, maraming mga tao na kung saan anghel at mga elders, sabi niya, nung nakita nila ang trono ng Diyos,
anghel ay nagpupuri. Mga elders, sila na nagbibigay ng galang at respeto at ang nagsasabi, Amen. Amen. Sabi niya, ikaw ang Diyos ang tagapagligtas. Ikaw ang Diyos na banal, tapat, napagkalima. Ang sabi doon, Amen. Yun ang nangyayari sa kalangitan. At balang araw, sama-sama tayo aawit kasama ng mga anghel at ng mga elders sa Book of Revelation. Kapatid ko sa Panginoon, umawit ka na nanggagaling sa iyong puso. In the presence of God, there is peace and there is healing. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we bless your name. Thank you, Lord. Oh, we bless your name, oh God. You are the King of kings and Lord of lords. You are Emmanuel. Oh, we bless your name. Thank you, Lord. Can you hear the sound of Can you hear the sound of heaven? Like the sound of many waters, like the sound of worship coming from His throne. Let the cries of adoration as men from every nation lift your voice to make His glory known, singing, holy, holy, holy are you, Lord. Holy, 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 holy are you, Lord.
Lord God, the name above all names, King of all kings, Jesus Christ, our Lord, who was named Emmanuel. It means God with us. Ang Panginoon, ni minsan hindi siya umalis or lumisan sa piling mo, kapatid. Lagi siyang nariyan para sa iyo. He is the present help in times of need. Siya ang ating sandigan, siya ang ating kalakasan, siya ang ating malalapitan. Kaya nararapat lamang po na sa umagang ito, ibigay natin ang pinakamataas at pinakamainam na papuri at pagsamba sa nag-iisang Diyos. Sa nag-iisang Diyos na siyang nagbigay ng buhay sa atin. Kapatid, purihin mo ang iyong Panginoon. Purihin mo ang ating Panginoon. Purihin mo at parangalan ang pangalan ni Jesus. Hallelujah! Oh, you are holy! The King of Kings, the Lord of Lords. Hallelujah! Hallelujah! We praise you, Jesus. We praise you. We praise you. Come on, lift up your voice. Lift up the name of Jesus Christ. Hallelujah! Oh, shikayara kanda yara bakanda. Oh, yala yara bakanda. Shikayara rara bakanda. Oh, we lift your name, Jesus. You deserve the highest praise and adoration, Panginoon. Truly, Lord God, buhay ka, Panginoon. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Ang pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, Panginoon, sa umagang ito. Sa mga salita mo na maihahasik ngayong umaga, O Diyos, alam po namin na ito ay buhay. Buhay at pag-asa na nagbibigay ng katagumpayan, Panginoon, sa bawat makakapakinig ngayong umagang ito. We praise you, Lord God, and we glorify you in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Magandang umaga po. So para po sa ating, bago po tayo mag-pray sa ating LO, so sa Sabado na, amen? Sa Sabado na po ang ating parenting seminar. So sa EMT Function Hall, yan po yung guest na, ang speaker natin, si Mami Bessie Rios ng 702 DZAS. So yung topic po ay Through the Years, Understanding Your Child's Changing Needs. Okay, kita-kita po tayo alas 9 ng umaga sa EMT Function Hall for our parenting seminar. Amen? So, pwede pa pong bumili ng ticket. Pwede pa po. Pwede pa pong humabol. No? So, si Sister Nery na lang po siguro hanapin po ninyo after the service sa mga gustong humabol pa sa ating parenting seminar. Pwede pa po. Okay, praise the Lord. Tayo po'y manalangin sa ating pagkakaloob. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa inyong kabutihan. Salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat po o Diyos sa inyong katapatan sa buhay po namin. Tunay nga, Panginoon, wala po kaming maisusumbat sa inyo, Panginoon.
wala na po kami, Panginoon, mahihiling sa inyo. Bago pa po kami mangailangan, ang iyong provision ay nandyan niya. At ibinigay po ninyo ang pinakamainam na regalo sa lahat. Pinakamainam na kayamanan sa lahat. Ang dakilang kayamanan po namin ay ang aming Panginoong Yesus na nananahan sa bawat puso ng bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, ang aming pagbibigay ngayon ay bunga lamang ng aming pasasalamat. Bunga lamang ng aming pananampalataya, Panginoon, at pagkilala na kayo po, Panginoon, ang unang umibig, na kayo po ang unang nagbigay sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya salamat o Diyos sa larang ito ng pagkakaloob na naipapahayag po namin ang aming pananampalataya, na ipapahayag po namin ang aming pasasalamat at papuri sa pamamagitan ng pagbibigay. Purihin ka at pasalamatan, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Amen, hallelujah. Meron po tayong bagong bisita ngayon. Si Rogelio Padunan, invited by Sister Roda. Asan po siya? Rogelio Padunan. Ayun. Welcome po. Tanggapin niyo po ang aming mainit na pagtanggap sa inyo mula sa CFSM. Tayo pong lahat ay tumayo at magkamayan. Ating ipadama ang pag-ibig ni Kristo na ating tinanggap sa ating puso. Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na sa'yo'y sumapa. Wala nang ibang naraisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumapa. Wala nang ibang naraisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nakaisip, kundi pasalamatan ka. Salamat po, Diyos. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, O Diyos. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Thank you, Lord God.
Test. Yan. Hello, good morning po sa ating lahat. Okay, bago po tayo magsimula, nais ko pong batiin ang lahat ng mga guro, no? Ang dami po nating mga educators dito po sa CFSM, Public and Private. Okay? Happy Teachers Day po sa inyong lahat. Of course, yung ating pong mga guro sa YBS na pinangungunahan po ni Madam Lady Fatima Maglalang. Wala yata siya. At ang ating mga cohorts, ayan po sina Sir Chris. Andyan ba? Okay. Ma'am Alona, yan, at Ma'am Maylin. Okay, sila po yung ating mga coordinator. Siyempre yung sa ating office si Sister Neri. Kasama sila sa celebration every Teacher's Day, yung ating mga staff. Kasi hindi lang naman mga teachers yung nag-exert ng effort, sila din po, okay? So, thank you so much, no, sa mga serbisyo po ninyo sa ating mga estudyante. And nice ko rin pong i-commend yung ating pong mga PTA officers headed by Brother A.R. Asan siya? Alfonso. Napakasipag po nila at ang dami po nilang mga plans. Actually, ayun, nakikita ko po yung, anong tawag doon? Blind spot mirror ba yon? Okay? Project po nila yan. Okay? At marami pa po silang mga, yan, Sir G, officer po siya ng PTA. Maraming salamat sa inyong malasakit, no, pagmamahal sa ating eskwelahan. Okay? So, ngayon pong umagang ito, sabi nga ng ating inawit, sa araw na ito, may panibagong simula. A new beginning. Okay? So, actually, sa lahat naman po ng mga nakakilala sa ating Panginoon, no, yun po ay bagong buhay, no, bagong panimula, no? The moment na tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, ay nagkaroon tayo ng bagong panimula sa ating buhay. Amen? Bagong simula, no? Bagong kabanata ng buhay po natin na kasama ang Diyos. Okay? So, last quarter na po ito. Merry Christmas! Ano? Malapit na po ang Pasko. So, ibig sabihin, magtatapos po tayo sa fourth quarter, no? Sa ating tema na for such a time as this. Okay? So, yung pong last quarter natin, fourth quarter po natin, ang ating pong tema ay the fullness of time. Okay? Yung sub po natin ay, Behold, the King has come. Behold, the King. Who is that King? Jesus, our King, Jesus has come. Okay? Past tense, has come. Bakit po? Kasi nais po nating i-embed, no, sa puso natin, sa kaisipan natin, na ang ating Panginoong Yesus ay nagahari na po sa buhay natin. He lives in us, He lives within us. No? Ang kanyang kaharian ay nasa sa atin na. He is enthroned in our lives. Nagahari na po siya sa buhay natin at patuloy siyang magahari magpakailanman. He shall reign forevermore. Kaya nga po, we can worship God, we can say, we can shout, Holy, Holy, Holy God. Dahil nararanasan na po natin ang kanyang presensya sa buhay po natin. And His presence is more than enough po sa buhay po natin para tayo ay mabuhay ng mapayapa, no, matagumpay, at puno ng pagtitiwala sa Kanya. Because of that presence, because of our King who is living in us now. Dahil sa hari po natin, nagahari, the King of Kings, Lord of Lords, na nagahari na sa buhay po natin. Kaya tandaan po natin, no, ang ating Panginoong Yesus ay nagahari na po sa atin. Okay? So a few weeks ago, mga second week of September siguro po yon, sinabi po ni Daniel sa akin yung mga nag-viral sa TikTok. Wala kasi akong TikTok eh. At sa YouTube, di rin po ako mapag-YouTube. Kaya sinabi po niya na merong prophecy or prediction, no? Merong prediction na darating ang Panginoon September 23, 2025. Kung hindi man September 23, 2025,
Okay, kung hindi man, okay, uulitin ko po, baka hindi narinig ng iba. Sabi po ni Janiel, merong viral sa TikTok na nagpo-prophesy o nagpe-predict na darating ang Panginoon September 23 or September 24, 2025. Sino po yung nakapanood nun? Wala? Yung mga may TikTok dito, wala po? Ay, actually, nag-viral po siya sa Amerika, nagsimula, no? At ang dami pong mga videos na naglitawan, okay, about the second coming of Christ na magaganap nga ng September 23. And obviously, ito po ay nag-fail, no? Nabigo. October na po tayo ngayon, tapos na yung September. Okay na? Test mic. Test, ayan. Okay, so nag-fail po siya. Ako naman po, nakakakita pa ako ng mga videos na next year naman, darating si Jesus Christ, May 15, 2026. Wala din pong nakapanood nun. Facebook actually, doon ko napapanood, no, yung mga video. At may nakalagay pa po silang mga proofs at saka evidences na darating na nga ang Panginoon. Okay? Another prediction that is bound to fail. Magfe-fail po ulit. Okay? Hindi po natin sinasabi na hindi darating ang ating Panginoon. Darating po siya. Pero kapag nag-date setting ka na, nilagay mo na yung panahon o araw, oras, hindi na po yan in accordance with the Word of God. Naniniwala po tayo na darating ang Panginoon, pero wala pong nakakaalam nun. So sabi po ng Acts chapter 1 verse 7, it is not for you to know the times and the seasons in which the Father has put in His own authority. So siya lang po yung nakakaalam, ang Ama, kung kailan darating o yung second coming, o pagbabalik ng ating Panginoon. Okay? Pero nakakalungkot po, marami po yung mga naniwala. Okay? So napanood ko po yung ibang mga videos na talagang binenta po nila yung kanilang mga ari-arian. No? Dahil nga darating na ng September 23 ang Panginoon. At hindi lamang po yan, marami na in the past. Actually, nung bagong born again pa lang ako, na-born again po ako 1983. 1983. Bagong born again pa lang ako. Ang dami ng mga naglilitawan ng mga predictions na darating sa 1988, no, nung after ko. Pero before 1988, marami pa po. Nung 1948, di pa tayo pinapanganak. Okay? Pero yung mga nalalaman ko, no, 1988, 1999, year 2000, year 2011, year 2012, year 2017, year 2020, etc. etc. Ang dami pong mga predictions, pero all failed. Lahat po ay nabigo. Okay? At dahil po sa mga yon, no, kung minsan po maraming hindi lang siguro kung minsan, marami po yung nadidisappoint na mga Kristiyano. Mga mananampalataya po, yung mga nagpe-predict. No? Maraming nadidisappoint na mga Kristiyano at marami yung na-frustrate. No? Yung iba, no? Dahil nagiging yung kredibilidad ng Kristyanismo, no? Parang naapektuhan. No? Aalis na lang sila sa kanilang pagiging Kristiyano. Nakakalungkot po yun. Okay? So, sabi ko nga po, every prediction, no, is bound to fail. Okay? So, meron po akong kakilala, meron kaming kakilala ni Pastor, mga 90s siguro yon, no? Talagang binenta niya yung kanyang ari-arian, lupa niya at bahay niya, at pupunta daw sila sa isang lugar na safe, no? Dahil naniwala siya na darating na din ang Panginoon. At maraming mga Kristiyano ang takot kapag pinag-uusapan ang pagdating ng ating Panginoon. Yung rapture na tinatawag. No, yung doomsday, yung mga terms kasi, no, Great Tribulation, Antichrist, 666, no? Nasa Revelation lahat yan, no? Actually, ngayon pong quarter na ito, it so happened po, no? Talagang napakagaling ni Lord. It so happened na yung pong topic natin for the last quarter is about the fullness of time. At hindi lamang po natin tatalakayin yung unang pagdating ng ating Panginoon, yung unang Pasko nung isinilang siya, kundi yung kanyang pangalawang pagdating, yung kanyang pagbabalik. Okay?
So tatalakayin din po natin. And marami po sa atin ang traditionally, ang dami po nating pinaniwalaan na I believe yun po yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng takot sa puso ng isang mananampalataya kapag narinig niyang darating na ang ating Panginoon, darating na ang paghuhukom, darating na ang rapture, dahil dun sa mga konsepto o mga paniniwala na nakakapagbigay ng takot sa ating mga puso. Okay? So seriously, yung po sinasabi ko po, wrong interpretation of the Word of God o yung maling pagkakaintindi o maling pagpapaliwanag ng mga propesiya o mga hula sa kasulatan, ay nagdadala po, leads to wrong beliefs. Yung wrong interpretation, wrong understanding of the Scripture leads to wrong beliefs, maling paniniwala. Okay? Ang mga propesiya po o yung mga hula, lalo na sa lumang tipan, meron din sa bagong tipan, ay naibigay upang ipahayag po ng Diyos ang kanyang layunin. Ipahayag ng Diyos ang kanyang layunin, patatagin ang ating pananampalataya, at makita po natin na lahat ng propesiya ay nakapatungkol, pointing to our Lord Jesus Christ. Yung mga propesiya sa lumang tipan, yung center of those prophecies is our Lord Jesus Christ. Kaya makita po natin sa buong Biblia, from Genesis to Revelation, makita po natin na ang tinutukoy, ang pinopoint, na darating ay ang ating Panginoong Jesus. Okay? Kaya ito po ay nagpapalakas, hindi nagbibigay ng takot. Ang mga propesiya ay hindi nakakatakot, kundi ito po ay nagbibigay ng pag-asa sa mga mananampalataya na sa pagbabalik ng ating Panginoon. We believe in the second coming of Christ, and we believe na babaguhin niya ang lahat ng bagay, magkakaroon ng new heaven and new earth. Naniniwala din po tayo sa final judgment. Nahatulan ang mga lahat ng hindi sumampalataya sa ating Panginoon. Okay? Pero sa lahat ng sumampalataya, sa lahat ng sumasampalataya sa ating Diyos, ito po ay dapat naghahatid ng sigla, naghahatid ng kagalakan, naghahatid ng lakas, naghahatid ng pag-asa sa bawat puso natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Amen. Okay. So sabi po ng John 3:16, alam po natin na God so loved the world. Okay? God so loved the world. He loves man. Mahal po niya ang tao na nilikha niya sa kanyang wangis, sa kanyang larawan. Okay? Mahal na mahal niya, so much so, that is the reason why, in the fullness of time, okay, yung pong ating tema, in the fullness of time, He sent His Son. Isinugo niya ang kanyang anak sa tamang panahon o sa takdang panahon. Okay, Galatians chapter 4:4-5, ang sabi po, sa English, but when the fullness of the time, dito po natin galing yung ating tema. But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoptions as son. Tagalog po, sabi niya, ngunit nang dumating na ang takdang panahon, dumating na ang takdang panahon, sa ibang version po kasi at the right time, o yung tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo, ipinanganak siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan para palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan nang sa ganoon ay maging anak tayo ng Diyos. Okay? Bakit siya isinugo? Bakit siya ipinanganak? Bakit siya namuhay sa ilalim ng kautusan? Para palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Paano?
Siya na po yung nag-fulfill. Siya na yung gumanap. Yung hindi natin magawa, si Kristo na ang gumawa. No? Tinupad niya ang lahat ng nasa kautusan. At dahil po sa kanyang katuwiran, tayo na nanampalataya sa kanya ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. No? Kaya hindi na po tayo kailangan magpailalim sa kautusan. Gawin mo to, gawin mo yan, no? Ito ang dapat mong gawin, ito yung gagawin mo. No, hindi tayo nakapailalim sa kautusan, kundi nakapailalim tayo sa biyaya ng ating Panginoon. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo nakapailalim sa kautusan ay pwede na natin gawin yung gusto nating gawin. No? Kapag naunawaan po natin ang biyaya ng Diyos, na tayo'y nasa ilalim ng biyaya ng Diyos, mamumuhay po tayo ayon sa katuwiran ni Kristo. Mamumuhay tayo ng may kabanalan. Mamumuhay po tayo ng matuwid. Dahil naunawaan natin ang biyaya ng Diyos. Kaya pangalawa, para maging anak tayo ng Diyos. Hindi lamang para palayain tayo, to redeem us, but for us to be children of God, sons and daughters of God. Maging anak tayo ng Diyos. At yan po ay napakalaking pribilehiyo na sa isang nilikha ng Diyos, siya ay tuturing na anak ng Diyos. Isang makasalanan, isang dating makasalanan, pero dahil sa katuwiran ni Kristo, dahil tinanggap natin, pinaniwalaan natin ang ginawa ni Kristo, tayo ay naging anak ng Diyos. Amen? So Christ's obedience and fulfillment of the law, no, yung pagkapako po niya sa krus, no, dinala niya lahat ng ating kasalanan. He was already judged, no? Nahatulan na siya, no? Justice was served, no? Nabigyan na ng ano 'yon? Peace. Naapis na ang Diyos, no? Ano yung word na 'yon? Propitiation, no? Naapis na ang Diyos, no? Baga na-serve na yung justice dahil nahatulan na ang ating Panginoon upang tayo ay maging anak ng Diyos. Okay? So pag sinabing fullness of time, ibig sabihin, no, yung takdang panahon o tamang panahon, ibig sabihin mayroong naganap na nauunang panahon. Diba? Mayroong mga nangyari before the fullness of time. So ano po yung mga pangyayaring yon? So long before the birth of our Lord Jesus Christ, God was preparing the way. Iniahanda ng Diyos ang daan sa pagdating, no, o sa pagsugo niya sa kanyang anak nung po siya ay bago ipinanganak. Di ba? At the fullness of time, God sent His Son. So bago pa yung fullness of time, meron ng paghahanda na ginawa ang Diyos. No? There were developments that took place, no, bago dumating ang ating Panginoon. Yung pagdating niya, yung unang pagdating. Pag sinabi pong unang pagdating, first advent or first coming. Pag sinabing yung pagbabalik niya, second coming or second advent. So yung pong ating pinag-uusapan ngayon, yung first advent, yung pagkapanganakan ng ating Panginoon. First advent. Okay? So bago siya may panganak, naihanda ang mga roads, no? Ang mga daanan, no? Ang peace ay nasa kalupaan, no, sa Israel, sa Jerusalem, bagamat sila ay nasa ilalim ng Roman Empire, pero yung pong environment sa panahong yon ay mayroong kapayapaan. Okay? So yung Greek language, ito po yung nag-unified sa world. Greek language yung pong language nila noon. Okay? Sa Old Testament, Hebrew po. Sa New Testament, nasulat po sa Greek at saka Aramaic. So, Griego po, no, yung kanilang pangkalahatang salita. Para po ngayon, yung pong English yung ating, di ba, international language yan eh. Okay? Kaya yung mga iba't ibang bansa, gusto nilang mag-aral ng English. So, sa panahong yon, Griego yung sikat na lengguwahe. So, yung mga tao, nag-uusap sila through Greek, no, language. So, everything was ready. Ibig sabihin, no, pregnant na ang world at handa na. No? Handa na. Ibig sabihin, hinug na.
no, hinugna ang mundo sa pagdating ng ating Panginoon. Okay? Siguro sasabihin nyo, ang daming hindi naniwala sa ating Panginoon, bakit hinugna? Yes, maraming hindi naniwala, pero marami din pong naniwala. Okay? So hinugna, handa na, no, ang Israel para sa pagdating first advent ng ating Panginoon. Okay? From the book of Malachi to the birth of our Lord Jesus Christ. Di ba, Malachi ang huling libro sa lumang tipan. Okay? Dumaan muna yung tinatawag na 400 years of silence bago yung book of Matthew. Bago na ipanganak ang ating Panginoon. 400 years of silence. Ibig sabihin, sa mga panahong yon, walang isinugong propeta ang Diyos. Okay? Kung meron man nagpapanggap na propeta noon sa panahong yon, sila ay mga false prophet. Pero as far as the Bible is concerned, wala pong sinugo ang Diyos sa mga panahong yon. Okay? Sa 400 years na yon, okay, so naihanda ang puso ng Israel sa pagdating ng Mesaya. Marami silang naranasan, di ba? Napag-aralan na natin dati. Napailalim sila sa kapangyarihan ng Babylon, napailalim sila sa kapangyarihan ng Persia, napailalim sila sa kapangyarihan ng Greece, at sa panahon ng ating Panginoon sa Roman Empire. So marami silang mga persecutions, no? Pinagpapatay yung mga Hudyo, no? Maubos ang mga Hudyo, no? Pero sa panahong ito, yung from between Malachi and book of Matthew, yun nga, walang isinugong propeta. So, ibig sabihin, walang kapahayagan na mula sa Diyos. Kaya, after 400 years, talagang uhaw ang mga tao, no, sa pagdating ng Mesyas. Uhaw ang mga tao na matupad yung nakasulat sa lumang tipan. Pero, sabi ko nga po, sa pagdating ng ating Panginoon, they did not recognize Him as the King. Diba? Hindi nila na-recognize na siya yung seed of the woman, na siya yung promised king, na siya ang pinangakong hari, no? Kaya naman ipinako siya sa krus, no? So marami ang hindi naniwala na siya ang Messiah. Okay? So for this quarter, tatalakayin po natin yung mga writings and prophecies, yung mga hula patungkol sa ating Panginoong Hesus sa Old Testament at yung kanilang kaganapan o fulfillment sa New Testament. At habang pinag-aaralan po natin, makikita natin, sabi ko nga kanina, that Jesus stands at the very center of God's redemptive work. Ayan, Jesus stands at the very center of God's redemptive plan. Okay? Yung plano ng Diyos sa kaligtasan ng buong sanlibutan. Yun po yung God's redemptive plan. Hindi lang po siya nagplano para sa Israel, kundi pinlano niya, no, yung kaligtasan ng buong mundo. Di ba? Ayaw nga niya mapahamak ni isa. So, pinlano niya para magkaroon ng kaligtasan ang buong sangkatauhan. Yun po yung God's redemptive plan. Okay, so from Genesis to Malachi, every prophecy was pointing to Him. In Jesus, every one of them is fulfilled. Okay, so lahat po ng mga propesiya, hula sa lumang tipan, ito po ay nagkaroon ng kaganapan kay Kristo. Okay, di po ba nakakamangha? Di ba? Ang Biblia ay nasulat ng mahigit mga 45 authors, no? 45 authors, at sa loob ng 1,400 or 1,500 years na isulat, no, ang buong Biblia. And yet, nagkakaisa ang mga aklat, nakapoint lahat sila kay Kristo. At lahat ng mga propesiya, hula, ay natupad sa ating Panginoon. So, for our first part ng ating pong mga topics, ayan po, sinulat ko na lahat dyan. Prophecies about Jesus and their fulfillment. Yung first part po natin, ito po, yung kapanganakan ng ating Panginoon. First Advent. The promised seed of the woman, no, makikita natin na noon pa man, no, sa Genesis pa lang, ay ipinangako na ng Diyos na mayroong darating na tagapagligtas.
Okay? Ipipreach po yan ni Sir Francis sa susunod na linggo. Okay? So, next we have the suffering servant. Jesus, the Lamb of God. Magkikita po natin lahat ng mga pag-aalay ng mga hayop, no? Ng mga tupa sa lumang tipan, ito po ay typology ng ating Panginoong Jesus. The enthroned King, Jesus as the righteous King. Napag-aralan po natin sa buhay ni David, no? Pinangako ng Diyos na merong darating na hari, the true King, no? The Son of David, no? The true Son of David, which is our Lord Jesus Christ, the enthroned King. From humiliation to exaltation, makikita natin, bagamat siya ay namatay, pinatay, no? Pinahiya, pinersecute, no? Pinahirapan, pero siya ay itinampok ng Diyos. Okay? The exalted Savior. Then we have preparing the way. No? Bago ipinanganak ang ating Panginoon, mayroon siyang forerunner, which is John the Baptist. No? Si John the Baptist ang naghanda ng daan sa pagdating ng ating Panginoon. Then, the birth of our Lord Jesus Christ, the hour has come. No? Na-conceive siya ni Mary at siya po ay pinanganak. At sabi ko nga, the rejected cornerstone, nireject siya ng bansang Israel at siya po ay pinako sa krus, but namatay siya pero nabuhay siya pagkatapos ng 3 araw. Okay? Death and resurrection. Then we have the second part, yung tinatawag po nating lastings view. Okay? Inalis ko na po yung word na eschatology. Sinabing eschatology, lastings po yan. Okay? Lastings views. Okay? Actually, yung lastings lang po dito na tatalakayin natin yung the coming of the Son of Man. Sabi ko nga po kanina, yung reigning with Christ, Christ is already reigning in us. Okay? So yung lastings po dito, the coming of the Son of Man, kami po ni Pastor ang magpipreach dito, salitan kami. Jesus coming in glory, Jesus coming, yung prelude, Jesus coming in glory, Jesus coming in glory, then Jesus final future coming. Ito po yung second coming or second advent na tinutukoy po natin. Then we have the reigning with Christ. Okay? Jesus' kingship explained and Jesus' kingship realized. Okay? So, makikita po natin ng malinaw, no? sa mga katuruan to na si Kristo nga ay nagahari na sa buhay po natin. Amen? Okay, excited po ba kayo sa mga topics? They're all about Jesus Christ, no? At nawa po, wag tayong mag-absent, no? Wag nating ma-miss bawat topic, no? Ito po ay kapahayagan ng Diyos kung sino ang ating Panginoong Yesus. Makita po natin yung buong plano ng Diyos, buong plano ng kaligtasan ng Diyos, no? Sa pagdating ng ating Panginoon, tunay nga na tayo ngayon na nabubuhay, na kumilala sa ating Panginoon, ay maaari ng mabuhay ng matagumpay. Amen? So, kami po mga preachers, hindi pa po namin alam ang lahat. Okay? Nag-aaral din po kami. We are learning. We are disciples. At gusto po namin na maibahagi sa inyo kung ano yung ipinahayag din sa amin ng Diyos, which is in accordance with the Word of God. No? Kasi lagi po nating tinuturo dito sa iglesia na basahin ang salita ng Diyos, i-meditate day and night ang salita ng Diyos, huwag nating kaligtaan, no? Bigyan ng panahon ang salita ng Diyos. Nararapat lamang po na malaman po natin yung mga basic things na kailangan nating tandaan sa tuwing tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Actually, basic rules. Sa Bible School, tinatawag po namin itong hermeneutics. Pero hindi ko po nilagay dito yung mga basic rules, kundi yung mga in layman terms, no? Layman's term, para maunawaan po ng lahat, no? Makita po natin yung mga kailangan nating tandaan tuwing tayo ay nagbabasa, nagme-meditate ng salita ng Diyos. Okay? So bago po natin isa-isahin ang mga yon, let's go to 2 Peter chapter 1, verses 16 to 21. Okay, ang mga ipinangaral namin, verse 16,
ang mga ipinangaral namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi kwentong gawa-gawa lang. Nasaksihan namin mismo ang kadakilaan niya. Bigyan ko lang po kayo ng konting background. Nasulat po ang 1 Peter, 2 Peter, no? Kung babasahin po natin yung mga susunod na mga talata, chapter 2, chapter 3, mababasa po natin doon na mayroon pong nag-object, no? Kumokontra sa mga itinuturo ni na Pablo na about sa second coming of Christ, yung pagdating ng ating Panginoon. So, merong mga kumokontra, no? Sinasabi nila, nasaan na ang pangako niya na siya ay babalik muli, na siya ay darating na muli. Namatay na yung aming mga magulang, pero hanggang ngayon ang mundo ay ganito pa rin, no? Nagpapatuloy na ganito pa rin, ang sabi po ng mga false teachers. So, mayroong mga nag-o-objects na mga false teachers, kaya po sinabi po ni Pablo dito sa chapter 1, verses 16, 2 Peter 1, verses 16, ang sabi niya, ang mga ipinangaral namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi kwentong gawa-gawa lang. Hindi sila myth, no? Hindi sila ginawa lang ng tao, kundi nasaksihan mismo ni na Pedro ang kadakilaan ng Diyos. Sa English, the glory, no, of our Lord Jesus Christ. Next verse, ang sabi po niya, sapagkat ng parangalan at papurihan si Hesukristo ng Diyos Ama, narinig namin ang tinig ng makapangyarihang Diyos na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalugdan. Kailan po na-experience ni na Peter ito? Noong Transfiguration. Diba? Maalala nyo, Transfiguration dun sa bundok. No? Hindi natin alam kung anong bundok yon. Hindi nakasaad sa Bible. Okay? Sa bundok, nag-transfigure. No? Nag-iba ng anyo, lumiwanag ang anyo ng ating Panginoon. Nakita nila ang kaluwalhatian niya. No? At sa side niya, nandoon si Moses, nandoon si Elijah. Yun po yung transfiguration, a shadow of the glory of God, a shadow of the coming King, a shadow of the coming King. Nasaksihan po yun ni na Pedro. Sino po yung kasama niyang nandoon? Si James, John, no? Kasama si Peter. Sila po yung 3 disciples ng ating Panginoon. Next verse, narinig namin mismo ang tinig na nanggaling sa langit noong kasama namin si Jesus doon sa banal na bundok. Okay, next. Dahil nga rito, okay, lalong tumibay ang paniniwala namin sa mga pinahayag ng mga propeta noon. Okay, yung mga prophecies in the Old Testament, ang sabi ni Pablo, lalong tumibay yung paniniwala nila, no, sa mga ipinahayag ng mga propeta noon. Kaya nararapat lang na bigyan nyo ng pansin ang mga sinabi nila dahil para itong ilaw na tumatanglaw sa madilim na lugar hanggang sa araw ng pagdating ng Panginoon. Okay? Bigyan daw ng pansin yung mga propesiya, yung mga hula patungkol sa ating Panginoon dahil sila ay parang ilaw na tumatanglaw sa madilim na lugar. Nililiwanag po ng mga propesiya about Jesus Christ, ng mga hula sa lumang tipan, ang kaisipan natin. Nililiwanag nila kung sino si Kristo, kung sino ang tinutukoy ng mga propeta. Okay? Tulad siya ng tala sa umaga na nagbibigay liwanag sa isipan ninyo. Ayan po, no? Pinapaliwanag, no? Na-enlighten yung ating kaisipan. And, okay? Higit sa lahat, dapat ninyong tandaan na ang lahat ng isinulat ng mga propeta sa kasulatan, okay, lahat daw ng isinulat ng mga propeta, especially in the Old Testament, ay hindi ayon sa sarili nilang interpretasyon. Hindi ayon, in-underline ko po yan, nais ko po natandaan po ninyo yan. Hindi ayon sa sarili nilang interpretasyon, sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang mga ipinangaral nila, kundi sa banal na Espiritu na nag-udyok sa kanila upang sabihin ang salita ng Diyos. Okay? Hindi galing sa kanila yung kanilang mga isinulat, yung kanilang mga sinabi, kundi galing, no, sa banal na Espiritu ng Diyos. They were inspired by the Holy Spirit.
Yes, ginamit nila yung sarili po nilang literary style ng pagsulat, no? Di naman po nawala yung kanilang personalidad nung po sila'y sumulat, no? Pero they were under the inspiration, no? Pagkasi ng banal na Espiritu. Kaya po, all the Scripture is inspired by God. Naniniwala po tayo na ang kasulatan ay kinasihan ng Diyos at wala pong error, no? Walang mali sa salita ng Diyos. Okay? Yun po yung ating pinaniniwalaan. At ayon din kay Pablo, no? Lumakas yung loob nila na nagpatibay, no, sa paniniwala nila sa mga nakasulat sa mga hula sa lumang tipan. Okay? So yun po yung ating 2 Peter 1:16 to 21. Okay? So, eto na po. Ano po yung mga dapat na tandaan natin kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia? Okay? Ako po ay nagtuturo ngayong umagang ito at nawa po, no? Tandaan po natin yung ating mga naririnig, okay? Para kapag tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, maalala po natin, no, yung pong sinabi ngayong linggong ito. Okay? So una, read in context. Ang pinakamalapit po na Tagalog ng context ay konteksto. Hindi ko mahanap yung talagang ano. Pero ang ibig sabihin ng context, yung buong nilalaman. Halimbawa, sa kabanatang chapter 1, ano yung buong chapter 1? O kaya sa buong Book of John, ano yung lahat ng nakasulat sa Book of John? O kaya sa Book of the Bible, because the Bible is unified from Genesis to Revelation. Okay? Ano yung mga nakasulat doon? Okay? So, ano ang nauuna at kasunod sa talatang ito? Okay? Yung context. Halimbawa, binasa po natin yung 2 Peter 16 to 21. Okay? Kaya ko po nasabi yung background ng Peter, 1 Peter, 2 Peter, dahil binasa ko po yung 1 Peter at 2 Peter. Hindi lang itong verse 16 hanggang 21. Okay? So, yun po yung ibig sabihin niya, ano yung nauuna at kasunod na talata? Yung mga nasa ilalim, yung mga naunang talata, no, kapag binabasa natin, halimbawa, John 3:16, binabasa natin ang buong chapter 3 ng John. Diba? Actually, babasahin mo yung buong chapter 3 ng John, ang dami pong kapahayagan na pwede ninyo makuha. Okay? So, basahin po ninyo from verse 1 to hanggang matapos po yung chapter 3 ng Book of John. Okay? Yung nauna at yung nauhuli. Ano yung buong kwento? Yung pang-ibig kong sabihin, ano yung buong kwento? Okay? One Sunday po, nanonood po kami, Sunday, no? Nandyan po si Rain, kasama namin, yung pamangkin ni Pastor. Nanonood po, nagbukas po sila sa Disney, ng movie, ang title niya ay Elio. Alam niyo yung Elio? Okay? Sci-fi po yata siya. Animated siya. Animated. Pambata, no? Okay? Animated. Okay? So ako po, dahil may ginagawa ako sa kusina, hindi ko po nasimulan. No? So, nasa kalagitnaan na nung napanood ko. At dahil dun sa kalagitnaan, medyo inaantok na ako, hindi ko rin po natapos. So, gitna lang yung alam ko. Okay? So, hindi ko yan alam, bakit si Elio, bakit ganito na lamang yung pagnanasa niya na umalis ng Earth? Umalis ng Earth at mabuhay kasama yung mga aliens sa sinatawag na lugar na Communiverse. O, yung lugar na gusto niyang puntahan ay Communiverse, yung tawag. So, hindi ko po alam bakit ganun na lamang yung pagnanasa niya na umalis sa Earth kasi hindi ko nasimulan yung kwento. Okay? At hindi ko rin po nalaman kung paano nagtapos. Napunta ba siya sa Communiverse? O actually, nakapunta siya, napanood ko yun. Nakapunta siya, pero bumalik ba siya ng Earth? Yun po yung hindi ko alam kasi hindi ko natapos. Gitna lang yung alam ko. So, ang ginawa ko po, nung wala na sila, wala na yung mga anak ko, tinapos ko din. Pinanood ko yung una hanggang doon sa huli, no? Para makuha ko yung buong kwento. So, yun po yung sinasabi nating read in context. Alamin po natin yung kwento
Bakit sinulat ng author ng may akda yung mga binabasa natin? Okay, makikita po natin yon sa context, no? Sa context ng libro, sa context ng talata, no? Yung nauunang talata at yung susunod na talata, alamin po natin. Okay, huwag po tayong, ito ang aking babasahin ngayon. Bukas, ito na naman. Point, no? Text proofing ba yung tawag doon? Okay? Alam niyo po ba yung isang classic joke? Isang classic joke sa pagbabasa out of context. Yung pong kay Judas. Sino may nakakaalam nun? Walang nakakaalam? O sige, kukwento ko. Okay, meron daw pong isang tao na gusto niyang malaman ang kalooban ng Diyos. He wants to know the will of God sa buhay po niya. So, ang ginawa po niya ay nagbukas po siya ng talata. Okay? Tignan ko lang po sa aking kodigo, no? Nagbukas po siya ng talata at ang una po niyang nabuksan, yung flip lang, yung random flip, no? Kung Bible to, binuksan niya ganito. Ayan, kung ano yung nabuksan niya, yun ang kanyang binasa. Nabuksan po niya sa Matthew 27 verse 5. Okay? Yung pong nakasulat doon, at nagbigti si Judas. Rated PG po ito, no? Wala pong below 18 dito. At nagbigti si Judas. Sa English po, then Judas went out and hung himself. No? Nagbigti po si Judas, di po ba? After niya ipagkanulo ang ating Panginoon, after niyang tanggapin yung 30 pieces of silver, no? Siya po ay na-konsyensya, siya po ay na-guilty, at hinang po niya yung kanyang sarili. Nagpakamatay po siya, si Judas, sa Matthew 27 verse 5. Siyempre yung taong itong naghahanap ng kalooban ng Diyos, nabigla siya. Kaya nagbukas siya ulit, nag-flip ulit siya ng kanyang Biblia. At nabasa po niya sa Luke chapter 10 verse 37. Ang sabi po doon, gayon din ang gawin mo. Go and do likewise. Natakot po siya kasi, bakit ganon? Kalooban ba ng Diyos na gawin ko kung anong ginawa ni Judas? So nagbukas pa po siya ng isa pa, nag-flip pa po siya ng Bible. At napunta po siya sa Luke chapter 10, sa John chapter 13, verses 27. Ano po yung nakasaad sa John chapter 13, verse 27? Kung ano man ang balak mong gawin, gawin mo na. Madali gawin mo na, sa ibang version, no? Kung ano ang ginagawa mo, madali mo nang gawin, o madali mong gawin. Gawin mo na kaagad. Okay? So kapag po ganoon yung pagbabasa po natin ng Biblia, my dear brothers and sisters, mapapahamak po tayo. That is very dangerous, no? Bagamat joke lang po yun, no? Pero meron pong mga Kristiyano na gano'n, kung ano yung ma-flip nila, kung ano yung mabasa nila, ay kung ano yung mabuksan nila, yun ang binabasa nila. Okay? At kung minsan, hindi po nila alam yung konteksto. Kaya po sinasabi natin ngayon, read in context. Basahin po natin yung nauunang mga verses at yung mga nahuhuling mga verses. Huwag lang putol-putol. Okay po? Naintindihan po yung read in context? Okay? So meron naman po na mga salita ng Diyos na kung minsan kahit walang context, pero dahil ito po ay concept ng mga katotohanan sa Biblia, like ang Diyos ay mapagmahal. No? Kung minsan, mababasa po natin yung mga promises, no? Yung mga promises ng Diyos. Halimbawa, sinabi natin, ay kay David lang ito pangako, hindi naman ito pangako ng Diyos sa akin. Maghahari ka magpakailanman, ang iyong pamilya ay maghahari magpakailanman. Yes, kay David lang yon. Pero yung mga talata, no, katulad ng mga sinabi ni David, the Lord is my shepherd, no, I shall not lack. No? Yun po ay mga pangako na hindi lang para kay David. Yun po ay pangako, katotohanan kung sino ang Diyos sa buhay ng kanyang mga minamahal.
Diba? Hindi lang sa buhay ni David, kundi sa buhay din po natin. Yun po yung sinatawag kong concept. No? Kahit na wala sa konteksto, pero may konsepto kung sino ang Diyos, inihahayag ng salita ng Diyos kung sino ang Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. Okay? So maging aware din po tayo doon. Okay? Number 2, Scripture interprets itself. Yung po sinabi ko kanina, no, sa 2 Peter 1:20, no prophecy of Scripture is of any private interpretation. No? Sabi niya, tandaan na ang lahat ng isinulat ng mga propeta sa kasulatan ay hindi ayon sa sarili nilang interpretasyon. So hindi po tayo pwedeng magbigay ng sarili nating interpretation kapag binabasa natin ang Biblia. Scripture interprets itself. Ayan po, sinulat ko diyan. Ang Biblia mismo ang nagpapaliwanag ng sarili nitong mga aral at kahulugan. Ibig sabihin, kapag may talatang mahirap intindihin, makikita ang linaw ng ibig sabihin nito sa ibang bahagi ng Biblia. Okay? So the Scripture interprets itself. Ang kasulatan ang magbibigay ng paliwanag, no, sa kanyang mga sinasabi. No? Kung hindi natin maunawaan, ipapaliwanag ito sa ibang mga bersikulo, mga talata ng Biblia. So, wag kang magbigay ng sarili mong interpretasyon. So, hindi ito hiwa-hiwalay na aklat, kundi magkakaugnay na nagpapaliwanag sa isa't isa. Okay? Yan po ang kagandahan ng salita ng Diyos. Kaya po yung mga outside the Word of God, like yung pong mga nagpe-predict sa second coming of Christ, that is out of context. Walang sinasabi ang Biblia kung kailan darating ang ating Panginoon. Actually, before, katulad po ako ng mga taong yon. Mahilig din ako mag-compute. No? Mahilig din ako mag-figure out. Actually, yung pong mga sinasabi nilang dahilan ay yung 7,000 years, end na ng 6,000 years. Okay? Yung pong sa 2 Peter 3:8, di ba? Yung sinasabi na ang isang araw ay 1,000 taon sa Panginoon. Ang 2 araw ay 2,000 taon sa Panginoon. Yun po yung ginagamit nila, no? After 6,000 years, no? Kasi dinivide nila into 2,000. From Jesus Christ to our time is 2,000 years. Kaya po kinompute nila na ngayong 2025, September 23, darating ang Panginoon kasi end na ng 6,000 years. Magsisimula na yung another 1,000 years na tinatawag nilang millennium. Pero pag-aaralan po natin, ano nga po ba yung sinasabi ng Diyos patungkol sa millennial reign of Christ? No? Hindi ko po ibibigay ngayon. Pag-aaralan po natin sa mga susunod. Kasi baka mabigla po kayo. Okay? So, unti-untiin po natin. No? Sa mga, ano pa lang po tayo, mga dapat nating tandaan tuwing tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Okay, next. Recognize and determine a type or shadow. Diba? So, marami po sa kasulatan, maraming propesiya, na umaanino, no, sa darating. Okay? Yung ibang katawagan ay pattern, no? Type, pattern, no? Shadow, yan po. So marami ang umaanino kay Kristo. Okay? So a type is a narrative feature, sinimplify ko na lang po, is a narrative feature that foreshadows the life and work of Jesus Christ. Inaanino nila yung buhay, no? Yung buhay at ginawa ng ating Panginoong Jesus. Babalikan po natin yan mamaya. Doon muna po tayo sa number 4 and number 5. Okay? Number 4, kung ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, you have to believe on Jesus Christ. You have to have faith in Jesus Christ. No? Right relationship with God. You have to have a right relationship with the divine author. Kasi kung wala kang pananampalataya o hindi ka kumikilala sa Diyos, no? Hindi mo kinikilala ang Diyos o wala kang espiritu ng Diyos sa iyong puso, mahihirapan ka na unawain ang salita ng Diyos. Kaya kung meron pa po dito na hindi pa po kayo naniwala, nanampalataya sa ating Panginoong Yesus,
before you read the Bible, believe, no, and accept our Lord Jesus Christ. O tanggapin mo siya sa inyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas. And the Holy Spirit will dwell in you. At ang banal na Espiritu ang siyang magpapaliwanag sa iyo sa tuwing ikaw ay magbabasa ng salita ng Diyos. Yung mga unbelievers ba, hindi rin nila maunawaan? Maunawaan nila pero limitado lang yung pangunawa nila. Intellectual knowledge lang. No? Para bang kapag ikaw ay mayroong nakitang love letter, halimbawa yung love letter ni pastor sa akin, binasa ni Sister Neri, siyempre, pag binasa niya, yung epekto sa kanya ay hindi katulad ng epekto sa akin kapag ako yung nagbasa. Di ba? So yung mga love letters ninyo, no, na pinababasa nyo sa iba, iba yung epekto sa mga ibang magbabasa kaysa sa'yo kasi para sa'yo yun eh. Di ba? Para sa'yo yun. Mas maunawaan mo, mas naiintindihan mo, mas na-fulfill mo yung pag-ibig ng nagsulat. Okay? So ganun din po sa salita ng Diyos. Mas ma-fulfill natin tayo na mga mananampalataya ang ibig sabihin ng Diyos o yung gustong ipahayag ng Diyos, yung intended meaning ng sinasabi ng kasulatan kapag tayo ay mayroong ugnayan sa Kanya. Unbeliever, yes, maunawaan nila intellectually, pero limited lang. Hindi nila ma-fulfill yung na-fulfill natin kapag tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Okay? So the illuminating work of the Holy Spirit. Sabi ko nga kanina, nang tanggapin natin si Kristo, nandito na ang banal na Espiritu. At siya ay sinugo para tayo ay kanyang turuan. Di ba? He is our great teacher, the Holy Spirit. So habang binabasa natin ang salita ng Diyos, no, iniahayag sa atin ng banal na Espiritu sa ating puso yung ibig sabihin. Ha? Di ba napakaganda nun na meron tayong banal na Espiritu na nagtuturo sa atin sa tuwing tayo ay nagme-meditate ng salita ng Diyos. Nararamdaman natin ang kanyang pagkilos, ang kanyang pagtuturo sa buhay natin. Okay? The Holy Spirit in our lives. Okay? So faith is a necessary prerequisite and the Holy Spirit. Kaya nga po, sinasabi ng 2 Corinthians, di ba? Hindi nila maunawaan ang layunin ng Diyos o ang kalooban ng Diyos dahil nabulag sila. No? Nabulag ang kanilang mga mata ng Diyos ng mundong ito. No? Bulag. Yung mga unbelievers, yung mga hindi mananampalataya, bulag po ang kanilang kaisipan. Bulag ang kanilang mga mata sa katotohanan. Binulag sila ng kaaway. At ang tanging makakapagpaliwanag niyon, no, ng kanilang isipan, ng kanilang mga mata, ay ang banal na Espiritu kung sila ay mananampalataya kay Kristo. Amen po? Okay. So sabi ko po kanina, babalikan natin yung number 3. Sige, next. Okay? Sabi, recognize and determine the type and shadow. Sa banal na kasulatan po, mayroon pong tinatawag na typology, yun sinabi ko kanina. Typology, yung iba ay parallelism. No? They are shadows of our Lord Jesus Christ. Halimbawa si Adam. Adam is the first man. Yung typology, yung antitype niya, the type is Adam, the first man, no? Yung unang ano sa Tagalog? Unang lalaki, first man, first Adam, unang tao, okay? Si Jesus Christ ang last Adam. So si Adam ay typology ni Jesus Christ. Si Adam first man, si Jesus Christ ang last Adam. Sa pamamagitan ng first Adam, first man, pumasok ang kasalanan, pero sa pamamagitan ng last Adam, napatawad ang kasalanan. Okay? Nagkaroon ng katuwiran. Okay? Noah and the ark. Diba? Alam po natin yung ark, sumisimbolo o typology ng ating Panginoong Yesus. No? Nang nailigtas sina Noah sa kahatulan, dun sa flood, no? At tayo naman ay iniligtas ng Diyos mula sa kapahamakan. Okay? Abraham and Isaac. Nung ialay ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac, yun po ay typology din ng pag-aalay ng Diyos sa kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ, para tayo ay magkaroon ng kapatawaran, magkaroon ng buhay. Okay? When Moses delivered Israel from slavery in Egypt, di ba?
So tumutukoy din po sa ating Panginoong Yesus na nag-deliver sa atin from slavery of sin. Passover Lamb. No, Jesus is the Lamb of God. So yung Passover Lamb, yung dugo na inilagay nila sa pintuan ng kanilang mga tahanan, no? Nagsashadow, yung pong typology niya ay si Jesus Christ, the Lamb of God. Okay, at marami pa po, Mana, si Jonah, 3 araw na nasa tiyan ng isda, si Jesus Christ na 3 araw siya namatay at pagkatapos ay nabuhay na muli. So they all reach the climax and fulfillment in Christ. So lahat po ng aking mga sinabi, yung pong pinaka-climax nila, yung pinaka-kaganapan nila, no, fulfillment nila ay na kay Jesus Christ. So along the way, no, habang tinatalakay po natin, actually meron pa po akong isang page pero hindi ko na po matatapos, may communion pa po tayo. Okay, so along the way, maaring banggitin po natin yung mga iba, no, like yung genre, ano ba yung genre ng Book of Psalms? Ang Book of Psalms ay poetic. Ano ba ang genre ng Book of Revelation? Yan po ay prophetic, apocryphal, no? Ano ba ang genre ng, halimbawa, Genesis? Yan po ay narrative. So, kailangan din po natin, actually, hindi naman natin pag-aaralan ng detalye. Pero maging aware tayo sa genre, no? Yung form ng mga isinulat ng mga propeta. Okay? So, tandaan po natin, sabi ko nga, Jesus is already reigning in us. At ang buhay po natin ay kailangan kakitaan ng kapayapaan, ng tagumpay at pagtitiwala kay Kristo dahil siya na ay nabubuhay sa atin. He is already enthroned in our lives. Naghahari na po siya sa buhay natin. At ang buhay po natin ay liwanag, no, sa lahat ng mga taong nabubuhay dito sa mundong ito. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga itinuro niyo po sa amin ngayong umagang ito. At alam namin na patuloy ang iyong banal na Espiritu, O Diyos, ang magpapahayag sa amin, Lord God, kung sino si Kristo, Panginoon, sa buhay po namin. Lalo na, Lord God, ang mga kapahayagan mo sa lumang tipan, mga prophecies in the Old Testament, makita po namin ng malinaw, Panginoon, na ang lahat ng mga iyon ay nakaturo, Panginoon, sa aming Panginoong Yesus. Salamat po, O Diyos, ngayong umagang ito at sa iyong banal na Espiritu, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Nasa dako po tayo ng banal na komunyon. Ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating mga sarili, at manatili po tayo sa diwa ng panalangin at pasasalamat sa Diyos. Habang po hinihintay po natin ang ating mga ushers. So sabi nga ni Madam Noy, ang Biblia ay patungkol lahat sa ating Panginoong Yesus. Sa kanyang pagdating, sa kanyang pagkapanganak, hanggang sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Ang lahat ng yan, mga kapatid, ay alalahanin natin ngayong umaga. At nawa habang inaalala natin ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang ginawa, ay mapuno ang ating mga puso ng papuri, mapuno ang ating mga puso ng pasasalamat, amen, at pagsamba sa Kanya. Ang tinapay ay simbolo ng katawan ng ating Panginoon. At ang katas ng ubas ay simbolo ng dugo ng ating Panginoon. At ngayong umaga ay alalahanin po natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Thank you, Lord. At habang pong ibinibigay yan, tayo po'y umawit sa ating Panginoon. Sound of many waters, like the sound of worship coming from His throne.
lift their voice to make His glory known. Singing, holy, holy, holy are you, Lord. Holy and holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels, bow. The redeemed, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Tayo lahat po ay tumayo. Holy, holy, holy are you, Lord. Amen. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders, angels bow. The redeemed, worship you. Redeemed, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Itaas po natin ang tinapay na simbolo ng ating Panginoon. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing traidorin ng Panginoong Yesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niya magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po tayong kumain ng tinapay. At sa gabing ding yun, dinampot ni Jesus ang saro. At ang sinabi niya, ito ang saro ng bagong tipan. Sa tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyong bilang ala-ala sa akin. Kapatid ko sa Panginoon, ikaw ngayon ay wala na sa ilalim ng kahatulan ng dahil kay Jesus. Sa magitan ng banal ng dugo, nahugasan ang lahat ng kasalanan mo. Ikaw ngayon ay kalugod-lugod sa Diyos dahil sa kanyang bugtong niya at pinakamamahal niyang anak. Kaya ikaw ay mahalaga, precious ka sa Panginoon. Tanggapin mo ang alok ng Panginoon na tipan para sa iyo. Kapatid, gawin natin alaala ang kanyang ginawa. At muling babalik si Jesus, kapatid. Babalik si Jesus para sa iyo at para sa akin. Sabay-sabay natin inumin. Amen. Hallelujah. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels, The elders, angels the redeemed, worship you now. worship you Holy, now. holy, holy, holy are you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Pagpala natin pa naman. Ay baka po na. Praise God. Tara mo po sa ating pag-aaral. Nagsalita sa umaga ito. At yan po ay purihin pa noon at salamat sa buhay niya at tulad din sa kanyang pamilya. Lalo sa kasawa niya. Nagmamahal sa kanya. Okay? So, purihin pa noon. To enjoy the Word of God. Nag-enjoy po tayo sa Word of God. And so, ang salita niyo sa ilagang buhay siya. No? Buhay siya. Siya tinapay ng buhay. Kaya po, pakamalin natin, pahalagaan ang salita ng Diyos sa ating mabuhay. Kaya hindi naman nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita ng tao sa bibig ng Diyos. Sabi nga po sa Filipos 1, ay Colossus 1:13, iniligtas kayo niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at ililipat niya sa kariyang minamahal niyang anak.
we were redeemed, no? To the kingdom of darkness. Transfer to the kingdom of His Son, Jesus Christ, who loved God. So tayo po ay na-rescue, no? Tayo inalis. Sabi nga ng Romans 3:11, walang taong nakaunawa sa Diyos at walang taong nagsisikap. Walang taong nagsisikap na lumapit sa Panginoon. Dahil tayo po ay alipin na kadiliman, alipin ni Satanas. Tayo mo ba? Wala tayong magawa, alipin po tayo. Ang isang alipin ay wala siyang will. Kundi ano ang sinasabi ng master, ano sinasabi ng amo niya, ayun ang ginagawa niya. Di niya pwedeng i-express, hindi niya pwedeng gawin ang kanyang loob. Kaya tayo alipin. Kaya ano man ang gusto ng ama ng kasalunan, ay ganoon din ang ating ginagawa. Pero dahil kay Kristo, dahil sa Panginoon, ay tayo ligtas sa kapangyarihan ng kadiliman. At ngayon, ay tayo ay nasa kaharian ng kanyang ng anak. Kaya, purin pa naman, tayo ay transfer ngayon sa kaharian ng Diyos at kanyang sayang bugtong na. Kaya, sabi nila sa ang kaharian ng Diyos ay nasa atin ngayon. Ang kaharian ay present siya ngayon. Anong present? Kasalukuyan at sa dating panahon. So meron po siyang paghari ngayon sa ating mga puso, sa ating mga espiritu. Ang ating katawan, ating aluwa, hindi po pinanahanan yan ng espiritu. Pero, ang isang bagay na ating buhay ay pinanahanan ngayon ng karya ng Diyos sa ating mga puso. At yan ang ating espiritu. Pero, sa pagitan ng salita ng Diyos, pwedeng sumunod ang katawan at pwedeng sumunod ang kaluluwa. Sa kabila ng kainam, sa kabila ng kakulangan sa buhay, ano man nangyari sa ating katawan, meron pong pag-asa, meron tayong kasagutan sa buhay. Kaya ngayon na tayo nakasakarya ng Diyos, nakarya ng kanyang anak, tunay nga po, na ngayon ay nasa kaliwanagan na tayo, nasa kabanalan tayo, sa kapayapaan tayo, nasa tagumpay tayo. Dahil kay Kristo. Hindi dahil sa'yo, hindi dahil sa akin. Ngayon tayo matuwid, hindi dahil sa ating mga ginagawa matuwid, ginagawa mabuti, kaya tayo matuwid. Dahil kay Kristo. Walang sino matuwid. Lahat ng tao yung masama. Makasalanan. Pero, dahil sa katuwid ni Kristo, ay tayo ngayon matuwid. Amen? Kaya ikaw at ako ay matuwid. Sa kabila tayo nagkakasala. Pero ang katuwid ni Kristo, ang sinasa sa atin. Kaya ang katuwiran ni Kristo ay hindi nagbabago. Nasa atin. Meron ko kabayaran ang ating makasalanan. Pero, tayo pa rin ay matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil kay Kristo, hindi dahil sa iyo mabuti ka. Hindi ka nagiging makasalanan ka muli. Dahil nagkakasala ka. Kundi, ikaw ay manatiling matuwid, banal, dahil kay Kristo. Yan ang karya ng Diyos. Kaya po, kahit lubos na nabibigyan ng, lubos tayo nakakaranas sa kanyang pag-ibig, na kanyang kapayapaan, na kanyang kagalakan. Ano man nangyari sa labas, mayroon mga taong hindi nagmamahal sa atin, pero mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, payapa ka, ang kanyang kalaban, ang iyong isip, dahil kay Kristo. Dahil di kayo iwan, babayaan. May kakalakan ka, may kaharian ka, may pananampalataya ka, may espiritu ka, dahil sa Kanya. Kaya lahat ng maganda, lahat ng nasa light, sabi ng Father's Prayer, yung prayer, na Matthew of Prayer, at it is in heaven, on earth shall be, shall be done on earth as it is in heaven. Kung ano nasa langit, ay pwede na maranasan niya dahil kay Kristo, nasa ating mga puso. Hanggang ito ay darating, magiging perfect ating kaluluwa, at magiging perfect ating katawan. Kaya mga kapatid, punin pa naman, kaya ang salita ng Diyos ay pagyaman natin, at yan makikita natin, mga bagay natin makikita. Yan ang faith. Maranasan natin,
at makikita natin sa ating mga puso, ang mga bagay na hindi nakikita, ang spiritual realm, the spiritual kingdom, ay makikita natin mararasanan sa magitan ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos, through faith, cometh, no? Thomas 10:17. And then faith, from impossible to visible. Ang mga bagay na hindi nakikita ng mata, pero makikita ng puso mo, magiging visible sa mata natin dahil sa salita ng Panginoon. Kaya meron po mga apps dito, pwede natin maging gabay. Mga dadiscuss ni Sir. Una, katapusan, ito po yung devotional. Ayan po si Je, nag-heart po siya sa aking message. Kaya yun po yung example, October 5. Ito po yung sinasabi ng devotional nito sa Andrew Womack. Paturo po kayo kay Jeremiah, kaya sa mga leader niyo, paano i-download to? Para sa araw-araw, may tayong gabay. Kung paano natin, kung ano babasahin natin yung talata at ganoon din may explanation dyan. Kailang ilis lang yan, ilis lang. No? At ganoon din po, yan po yung Andrew Womack Bible Reading. Devotional yan. Meron po tayong Tagalog at English. Makikita natin dito sa YouVersion. As yung isa. Yung isang app. Di ata na screenshot. Pwede niya, Paul? So, yung pong isang app, yung po yung YouVersion. Ito po yung pwede Tagalog, pwede English. Ito po yung audio. Meron siyang audio. Habang yan ay luluto, naglalaba, o ikaw ay nagpapahinga, pwede mong marinig ang Bible sa magitan ng audio. At meron po din po siyang guide. Ang app nito, na kung saan eh, merong pong Bible plan na isang taon na iba tatapos po. Kagaya po, yung binasa mo kanina, Isaiah 31 hanggang 33, at saka Pilipos 1. Pilipos 1. Yun po yung naging Bible reading. Sa isang taon, kapag January to December, matatapos mo ang Bible, kaya malaman mo kung teksto. Dahil makikita mo ang kabuuan ng Bible. At yearly, review. At habang nag-review ka sa Bible, ay lalong gumaganda, lalong lumilaw sa tulong ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Kaya po, pakabalin natin, meron po yung mga guide, meron tayong mga cellphone, at tuturo tayo sa mga leader natin. Ito po yung sinero sa lahat. Pwede yung download. No? Para sa mga Bible nyo, halos mga cellphone natin, puro touchscreen na, smartphone na, kaya po, magagamit natin ito. Itong Andrew mo, magagamit po natin yan. Kaya po, ngayon, October 5, kapag nag-devotion ako mamayang gabi, yun mga babasa ko. How to esteem others than yourself. Paano mo ma-esteem, mayangat sa ibang tao kasi sa sarili. Yan po yung sinasabi ng devotion nyo. Amen. Okay. Praise God. Glory to God. So, purin pa naman, tayo na-rescue. Nung tayo po makasalanan pa, ay namatay na si Kristo pa sa atin. Romans 5:8. Kaya, hindi tayo pinabayaan ng Diyos nung tayo po makasalanan. Hindi niya pinabayaan si Adam, dahil nung sila nagkasala, hindi pinabayaan si Cain, nung sila nagpumatay. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal, hindi nagbabago. Hanggang ang tao, dahil ang nice niya, Romans 2 Peter chapter 3 verse 9, ayaw niya, ni isa ay mapahamak. Kaya ang Diyos ay nagmatay, napunta dito, sabi nga rin, para sa ligtas po tayo. At ganyan nga nangyari sa atin, na tayo ligtas sa Diyos. Dahil sa kanyang kabutihan sa ating bubuhay. Hindi mo natin kayang unawa ng Diyos, hindi mo natin kayang pagsikapin na nalubawin sa Kanya, pero siya nagsikap para lumapit sa atin. Kaya dahil sa Kanyang pag-ibig, walang dakilang pagmamahal, ang biyaya na dito tayo karamatawag, ginawa niya lahat para sa ganoon ay matanggap natin siya, kilala natin siya sa ating mabuhay. Kaya kahit tayo makasalanan, kahit
magbura, kahit tayo sinungaling, kahit tayo siguro, ano mga kondisyon natin, kung tayo hindi pa unbeliever, minahal pa rin tayo pa naman. Siya noon, ngayon, pakala naman. Kaya ikaw, ay huwag tayong mato sa mga unbeliever, ay tayong mato sa ating mga kapatid. Dahil, kung paano tayo minahal, minamahal din sila pa naman. Kahit sila hindi man lang patay, siguro, ano man ang problema sa buhay, ano man ang ugali, sila yung mahal ng Diyos. Kasi kung hindi sila mahal ng Diyos, dapat di tayo minahal ng Diyos. Kung tayo mga sinungaling, mga masamang ugali, sana hindi tayo minahal ng Diyos. Pero minahal pa rin tayo. Kaya ang mga taong yan ay minamahal din pa naman. Ang mga Kristiyano natin, kahit gano'n ka lang, ugali, sila pa rin mahal niya. Kaya po, ang aking prayer ay nagbago po ang prayer ko. At dati ang prayer ko, sana po magbago sila, sana po makakilala ka niya. Pero ngayon, alam ko, Panginoon, na siya po ay kayo ay kumilos sa kanya. At alam ko, hindi mo siya iiwan, ibabayan mo, tutulungan mo siya, hindi mo siya babayan pa ng salang oras. Kaya nag-iba ang ating prayer. Kahit sa mga unbeliever, sa mga Kristiyano, na alam ko, kung mahal ko ang tao to, mas mahal niya ang mga taong niya. Yan mahal niya. Kaya ang Panginoon ay kumilos sa kanya. Kaya, ang isang tao na may Facebook, walang Facebook, parang mahal na Diyos. Parang pinagpapala ng Diyos ang mga taong nagbibigay at hindi nagbibigay. Parang minamahal na Diyos siya. Minamahal niya parang yung mahugmol at hindi mahugmol. Parang silang mahal na parang. Parang gumagawa ng buti sa mga tao yan. Ang mga taong magkape sa coffee shop, ang mga taong sabay na ako, magalas siya. Parang silang mahal pa lang. Hindi sila magbabago. Eh, pastor, hindi magbuna ako naga. Lagi na ako magastos. Umahal din ako lang. Hindi po. Kapag tinagap niya ang pag-ibig Diyos, siya po ay mababago. Sabi ng Romans 2:4, sa magitan kabutihan ng Diyos, magbabago ang kanyang pananaw sa buhay. Kaya isang taong nagbibigay, hindi mo sabihin, Panginoon, hindi na ako bibigay dahil mahal pa rin ako at hindi mo bibigay. Hindi po. Habang nagkikilala po Panginoon, lalo kang nagbibigay dahil ikaw ay na-empower, nakikita mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. Kapag sinabi mo, I love you, at sabi ko lagi, araw-araw kayo sinabi, I love you. Good morning, my love. I love you. So, yung ba'y dahilan para siya mulay sa akin? Nialagaan ako. At lahat ang mga luluto niya. Kahit hindi niya alam, ibibigay siya ng YouTube. Ito, paano muluto yan? So, hindi yan ba'y ibig sabihin na siya iwalay sa akin? Hindi, lalo niya ako mamahalin. Dahil ako'y nagpapakita ng pag-ibig sa kanya at nakikita niya na mahal ko siya. Kaya siya po ay nagbabasa ng love letter kanina. Pero mas ngayon, mas mahal ko siya. Kaya mas masaya siya dahil sa aking pag-ibig. Kaya ganun po tayo. Amen? Amen, my love? Ayan, amen. Kaya kapatid, habang nakikita mo na mahal ka ng Diyos, lalo ka nagmamahal sa Kanya. Ikaw nag-respond sa Kanya. Amen? Kaya hindi po tayo nag-aabuso. Sabi nga po, ang biyaya ng Diyos, hindi tayo tao, pero binigay sa atin. Kahit makasalanan ka, kahit anong ginagawa mo, hindi ka na pabayaan, hindi ka na iwan. Pero kapag nakilala mo, ang Panginoon, dito, tutulad, ang kanyang kagandalo, kanyang kabutihan, kanyang pag-ibig, ang siyang magtutulong sa iyo na iwasan mo kasamaan ng iyong buhay. Kaya, ang susi ay ang pag-ibig Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang masalita, ang siyang magpapayulay sa atin sa makaundong bagay. At lalo tayong magkita kung paano kalapit ang Panginoon sa ating buhay. Kaya, kapatid, hindi ka ang susi, kundi si Kristo ang susi sa lahat ng bagay sa ating buhay. Siya ang the way, the truth, and the life. Sabi nga ng 1 John 1:5, in Him, sa Kanya, ay walang kadiliman. Sa Kanya ay puro lahat liwanag, kabutihan, kapayapaan, pag-asa, katagumpayan, kasaganaan, lahat ay nasa Kanya. Sa buhay natin, walang kadiliman. Kaya huwag na tayong balik sa kadiliman kung di mamuhay na tayo.
kung sino tayo sa ating Panginoon. May kahirapan, may kakulangan. Huwag tayong mag-complain, huwag tayong mudumaing. Kundi kilala natin na tayo po ay nakadilim. Nasa kasaganahan tayo, nasa sabana tayo, nasa katuwiran tayo, nasa kapayapaan tayo sa ating mabuhay. Kaya huwag na natin isipin, ano mo bagay na pasama pa sa mundo, kahirap lang hirap. Huwag na natin isipin, ang alam natin, tayo po ay payapa, abasagana, dahil kay Kristo, hindi dahil tayo tao lamang, mahirap. Hindi po. Dahil kung ano iniisip mo, sabi ng Proverbs 23:7, ano man iniisip mo, yun ka. Kung ano sinasabi mo, yun ka. Kaya huwag na natin sabihin na negative. Dahil walang kadiliman sa buhay ng Diyos, puro kaliwanagan alat ang bahay. Amen? Kaya puri pa naman, salamatan siya. Amen? Palakpalan tayo pa naman. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. He shall reign, He shall reign. Tunay na siya po ay namumuno at nagahari sa ating buhay. Let's all stand. Hallelujah. Pwede nating pasukin yan. He shall reign. He shall reign. Diretso lang. He shall reign. He shall. Sige, yan. Pagsulong ng manigang God Emmanuel, yes, He shall reign. Amen. Mag-aari siya. Mag-aari na rin yun sa ating mga buhay. Yes! Thank you, Lord. Tuloy pa noon, ang karyan mo, ang iyong kapayapaan, ang kaliwanagan mo, kasaganahan, ang lahat ng bagay, kapayapaan, pag-ibig, kagalakan, karyam, Espiritu, ang Espiritu, kapanampalataya, ay nasa ating mga buhay. Lahat ang nasa langit ay nasa amin na. Amen. We thank you, Lord. Oh, what a great privilege. What a great blessing. Dakilang pagpala, dakilang pribileo na kami mga anak mo, na kayo ngayon ay dating nakasadiliman, anak ng Diablo, sumayon, ay anak ng kaliwanagan, anak ng Diyos. Yun ang bagong aming kalikasan. Ang bagong kalikasan ng ang bagong nature namin, bagong identity namin, ay ikaw, Panginoon, sa aming buhay. Kaya Lord, patuloy namin lakaran ang bagay ito. Sama-sama kami, tulong-tulong. At kami, Panginoon, ang salita mo, ang isa puso namin lagi sa aming buhay. We give praise and glory in the name of Father, Son, and Holy Spirit. And we all say, Amen. Hallelujah. He shall reign. He shall reign.